magkaroon ng kaibigan, pero papaano kung imbis na magpagaan, sila pa ang nagdadala ng pasanin sa ating buhay? Yan ang naranasan ni Marvy na nagkaroon ng kaibigan na emotional vampire kung tawagin. Sa simula raw ay tulad lang sila sa normal na magkaibigan, pero habang tumatagal ay sobra na ang dinedemand nitong oras at panahon. Even though galing ako from work, sasabihin niya na, oy baka we can call, ganto ganyan, magkikwento po siya ng hanggang anong oras. Tapos, of course, syempre kailangan ko rin po ng pahinga. Parang I don't get enough rest, exhausted sa work, sa family, tapos additional po yung forced baggage ng friend ko na nag-vent out siya sa akin ng kanyang problems. Unti-unti raw napagtanto ni Marvy na parang kinukunan siya ng lakas at emosyon ng kanyang kaibigan. Personally po kasi, I'm also struggling, of course, being someone na nasa mid-20s. Of course, I have work, yung family issues din po and all. Medyo nagkaroon ng negative impact sa akin kasi hindi ko na rin po alam kung paano ko handle yung personal issues ko. Umabot na raw sa puntong mas inuuna ni Marvy ang kaibigan kaysa sa sariling kapakanan. Hindi na rin niya maikaila ang dala nitong negative energy sa buhay niya. Kung nagpasasabihin ko yung issues ko and all, tapos ang mangyayari po is parang i-relate na dun yung issues niya, tapos tuloy-tuloy na po na yung ang pinag-uusapan na lang po is yung mga naging problem na po and struggles and issues. Dumating po sa point na nag-mute po ako ng notification ng messages po from her kasi po parang yun po yung time na parang I have a lot on my plate din and hindi ko po talaga kaya mag-cater ng problema pa ng iban. Nahirapan daw si Marvy na alisin ang bigat na nararamdaman niya na ang malaking bahagi ay galing sa kaibigan niya. Hindi ako naging vocal. Kaya po siguro naging ano lang siya, like, kampante na it's okay to like just rant without checking if emotionally ready ba or emotionally ready ba yung friend to accept this kind of parang problem dump. Hindi ko alam paano ko isa-set yung boundaries ko with her without hurting her kasi alam ko po na nahihirapan din siya. Parang ang hirap i-approach nang hindi ko siya ma-offend, ganun. Kaya hindi ko po siya magawa. Lahat naman tayo ay kailangan ng kaibigan. Pero ang mali lang ay yung hindi natin nirirespeto ang kanilang boundaries kahit pagaano natin sila kasundo sa buhay. Ay nako Marvy, marami tayong ganyan talaga. At himayin pa natin ang mga usaping yan. Kasama naman si Michael Facundo, isang online author at pastor. Good morning. Good morning. Michael, ayan, napanood natin si Marvy, very familiar, ano? Oo, pero meron ngayong pangalan at natataon, emotional or energy vampire. Dahil, Yes. bakit nga ba yun ang tawag? Kasi minsan po is feeling nila is sila yung laging tama. And sometimes po yung feeling nila is sila yung self-centered po. Yung ibig sabihin yung tinatawag na parang Sentro na energy. atensyon. Oo, tingin ko kasi sinasak din nila yung parang talagang inuubos nila yung energy mo, Tama po yan. inuubos nila yung emosyon mo, kaya Correct. parang vampira talaga, yun 'di ba? Natataon eh. Kaya nga po eh. Kasi actually yung mga vampire kasi humihigop ng mga dugo. But in this term po is more on hinihigop nila yung lakas mo, yung pananampalataya mo or something like that. Sa iyong karanasan, marami kayo nakakausap online. Anong klaseng mga tao ba ito typically? Mga emotional and energy vampires. Nga po, yung mga tipo na sometimes po is akala nila is sila na yung tama, which is hindi na sila nakikinig sa ibang tao or payo ng ibang tao. Sila rin po yung mga tao na sometimes is mayabang sometimes. Okay. Kasi, yung alam natin na mayabang. yeah, okay. yung mayabang kasi ayaw nilang magpatalo sa mga bagay na tingin nila dihado sila, which is example na lang po nito is yung pagpunta ng ibang bansa. Minsan dinadaglagan pa nila ang mga sinasabi nila na which is
mas maano po sa atin. Okay. Siguro yung sinasabi, yung nakikilala mga narcissistic, yung sinasabi nila. Meron din yung mga playing the victim, di ba? Medyo nakaka-drain din yung ganun eh. Oo nga po, actually, yung mga negatibong tao po kasi sa paligid natin, sometimes po, nakakahatak ng atensyon at lakas natin. Ano ba yung playing the victim? Yung parang laging, di ba, parang madaming drama sa buhay nila na Yun po yung hindi mga na naubos-ubos. Yan po yung mga negatibong tao, which is po na lagi na lang piling nila is lagi silang biktima sa mga bagay na sa sitwasyon or anything else po. Actually po sila po yung mga tao na kala mo po is aping-api sa buhay. Ayun, parang mga ape. Although meron naman tao talagang naaape, pero yung iba parang ginagamit nila para sa Exaggeration. sarili nila. Meron din yung mga nagko-control, masyadong controller. Which is yun po yung mga tao na demanding, yun po yung mga tipo na kala mo kung makautos ang kapwa nila kala mo tingin nila is mas mababa sa kanila. Yun. Alam naman natin, Michael, na actually, itong mga taong ganito, usually meron din kasi silang malalim na pangangailangan or baka may pinagdaanan or typical ganun yung personalidad nila. Actually po, tatlo po kasi yung factor na nagbibigay sa atin ng ganito, which is, una, yung pamilya natin, which is, kung kulang sa attention, ang tendency po kasi is more on magrebelde. Or, yeah. Yung pag maluwag naman po yung mga magulang nila or mga tao sa paligid nila, feeling na po nila is nagiging lax. Pangalawa rin po yung environment, which is malaki epekto po sa mga tao yan, which is kung magandang environment na kinakayan mo, of course, magiging maganda rin po yung progress. Talagang may kinalaman yung mga factor na ganyan. Katulad nung si Marvy. Yes. Alam na niya na biktima na siya kasi yung mga typical na nadadaanan mo, yung parang bumababa na rin yung tingin mo sa sarili mo. Correct. Ano Tama pa po. yung mga ibang signs na alam mong nabibiktima ka na ng isang vampire? Actually po is more on emotional side. Minsan po is para po nagagalit na tayo, nabubog na tayo. And sometimes po is para pong Naging nega na rin tayo. Nagiging ka na tayo. Oo, nakakahawa na rin. Opo. At saka yung sabi nga nila, sabi din ng mga pag-aaral, yung talagang physically, nade-drain ka talaga. Yung parang nakakapagod pagkausap mo yung tao. Tama po yun. Yun, yung mga signs, ano. Apo. So, ang nabanggit natin kanina, boundaries, yun ang kailangan natin matutunan. True. Oo, ano ang gusto mong ipayo? Actually po, hindi naman masama ang umuo sa mga kaibigan, which especially naman na kailangan mo rin ng oras pa rin sa sarili po. So, pag iniiyaya ko kunyari ng kaibigan mo na uminom or mag-happy-happy sa labas, well, sabihin na lang natin na in a way na maganda na unahin natin yung pamilya natin. Kunyari po is meron tayong lakad sa pamilya. Hindi naman po masama siguro na sabihin sa kanila na maganda na mas gusto kong unahin ng pamilya ko or kaya is mag-focus ka sa trabaho. Okay, so it's also the way you communicate, no? True. Siguro, kasi sabi nga ni si Marvin, natatakot din siya kuminsang humindi. So, kailangan natin ipaalala sa sarili natin na kung hindi mo unahin yung sarili mo, hindi ka rin magiging mabuting kaibigan sa iba. Correct naman po. Actually, yun nga pong sinasabi ko po kanina na maganda rin po nung magkaroon ka ng sariling oras para sa sarili mo dahil kung puro na lang kaibigan mo at puro na lang gimmick or something like that, minsan po nawawalan tayo ng oras sa sarili natin. Siguro ang isa pang dapat malaman is hindi naman yan mabilis matutunan. Of course. Yung kailangan mo i-practice kuminsan how to say no. At syempre kuminsan sasama yung loob mo. Pero with practice dapat iigi din. And hindi ka dapat mag-guilty na isipin mo yung sarili mo. Of course naman po. Last, bilang kayo ay isang pastor, alam ko prayer life is a big advantage para sa mga taong nabibiktima. Actually po kasi yung mga ganitong klaseng tao which is emotional vampires sometimes lacks of attention. So, kailangan din po nating intindihin, unawain at mahalin ng mga taon to dahil kailangan lang nila ng attention. With regards naman po sa spiritual side, instead of ikalbuin natin sila palayo or something like that, bakit hindi natin hikayatin sila na makilala ng Diyos pamamagitan ng pagdarasal at pagbabasa ng Biblia at pagtaduro sa mga gatherings na maka-Diyos naman po. Okay, sige, maraming salamat. Maganda yung payo at alam ko nakakatulong yan sa napakarami mga Pilipino na madasalin at ipagdasal nga yung iba. Yung sa akin lang siguro idadagdag ko rin na
huwag kayong magigilty, kagaya ng sinabi ko, na isipin ang inyong sarili dahil meron kayong karapatan ipagtanggol ang inyong oras, ang inyong mga prioridad. Correct. At sa ganon is magiging mas mabuting kaibigan din kayo Of sa course. iba. Alright, maraming salamat. Salamat po. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.